Bakit maraming hindi kumikita sa networking? Number one, lack of knowledge, lalo na sa company na pinasok niya, sa industry na pinasok niya, or sa produkto. Kasi kung may products naman yung company mo, pag marunong ka, knowledgeable ka sa products mo, so ibig sabihin marunong kang mag-dispose, kikita ka retail profit, so napaka-imposibleng di kikita. Yan yung number one reason, lack of knowledge sa produkto sa company na pinasok mo. Pangalawa, get rich quick scheme. So, ang expectation mo, madaling yumaman. Yan yung effect na yung tipong ang nag-i-invite sa'yo, pinapangakuan ka, nakikita ka rito, yayaman ka rito. So, parang ang dating madaling yumaman. So, ibig sabihin, nakalimutan na kailangan mag-effort, di ba? Na napangakuan ka na madaling kumita kasi nakita mo yung mga posting, yung mga income, kung paano sila kumikita na malaki, milyon. Nung nandun ka na ngayon, akala mo ganun kadali, tapos na-realize mo hindi rin pala basta-basta, so tumitigil ka kasi yung expectation, papakinggan mo yung mga taong kumikita para napakadali lang, di ba? So get rich quick scheme. So yun ang mindset mo, madaling yumaman. Walang ganoon, di ba? Ang networking is negosyo pa rin, may process pa rin, gagalingan mo pa rin, aaralin mo, mamasterin mo lahat, pag-develop ng skills at tamang attitude or character para ma-mold ka as person, as a leader, para mag-handle ka ng malaking organization. Kasi bakit? Magbebenta ka ng produkto, di ba? Ng concept ng produkto. Ayun yun. Ano pa? Bakit marami hindi kumikita? Kasi bakit? Kasi yun nga, tumitigil. The moment na halimbawa pumasok ka sa networking, pag hindi mo naintindihan yung business, pag hindi mo naintindihan yung process, yung iba madali ma-discourage, di ba? May mga, of course, magpo-prospect ka, hindi naman lahat sasama sa'yo. So may mga tao na halimbawa pag kumausap lang, isa, dalawa, tatlong negative lang, hindi na sila tumutuloy, di ba? Or nadi-discourage, di ba? Nadi-discourage kasi bakit? Kasi nahirapan, feeling nila nahirapan, but actually hindi naman siya mahirap. Madrama lang yung tao. Majority naman sa tumitigil, medyo madrama. Ayan, yun yung pangatlo. Pang-apat, kaya hindi kumikita sa networking kasi nag-quit. Nag-quit naman. Nag-quit ka eh. Siyempre, hindi ka talaga kikita. Diba? So, bottom line, plus mga upline na issue. Kasi minsan, yung upline or yung tao nag-invite sa'yo, minsan, imbis na makatulong yung sponsor, yung tao nag-invite, nadidispal ko, kumaga parang inuutangan or ginagamit yung pera ng mga downline. So, no yun sa network marketing. Yan yung mga basura sa network marketing. Hindi lahat ng networking maganda ang company, pero sometimes nasisira ang networking dahil sa mga taong nag-handle, nagmamanage at nagmamarket kasi may mga maling practices, kaya nasisira yung networking. Minsan yung mga matitinong company tuloy, yung mga matitinong nagne-network, nadadamay kasi pag sinabing networking, parang ginudge mo na parang lahat, but hindi lahat. May mga matitino at maayos na mga leaders, may mga matitino na community na nagtuturo talaga ng tama. Ano yung tama? Tinuturuan yung mga tao na mag-network, magbenta, mag-develop ng skills, anong benefits pagkahalibaw doon sa produkto, walang overpromise, di ba? Tinuturuan ng sakto, knowledge, kaalaman yung mga tao, yung pumapasok sa network marketing. So, congratulations kung meron kang sponsor, kung meron kang upline or mentor na nag-guide kayo ng sakto, tinuturuan kayo ng tama, pinapa-attend kayo ng training. Importante sa kanya yung training, pinapa-attend kayo ng training, hindi lang hype. Yung hype kasi mabilis lang mawala yung hype eh, pero dapat maintindihan dapat mo kung ano yung pinasok mo na industry. So dapat maintindihan mo yung concept ng network marketing. Bakit network marketing? Kikita ka talaga basta alamin mo kung ano yung pinasok mo. Okay, so this is it. This is LPG. See you next time.